Para tugunan ang malalang pananakot at pangaharas ng ilang online lending app, pabibilisin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang paghahain ng reklamo laban sa kanila. Katuwang nila riyan ang pulisya at ang Securities and Exchange Commission. Nakatutok si Maki Pulido. Konting tap lang sa cellphone, nakakautang na sa mga online lending app. Pero bangungot ang kapalit para kay Julie. 46 to 50% pa lang interes nito at ang inabot niya sa naniningil. Hindi lang pagmumura, kundi litrato niya na ginamitan ng AI para magmukhang nakahubad. Pati mental health niya naapektuhan. Hindi na po ako lumalabas ng bahay. Dati po, jolly ako. Para matapos na po lahat, para yung kahihiyan, yung mawala na po lahat, naisipan ko po na lang na mag-suicide. Kwento ng maraming biktima, nabudol na nga ng mga online lending apps. Pati ba naman sa paghabulan nila ng hustisya, tila nabibiktima sila. Sobrang hirap po, pabalik-balik po kami, hindi po namin alam kung saan po kami lalapit o kanino kami hingi ng tulong. Kaya sa loob ng isang linggo, simula ngayong araw, may one-stop shop sa opisina ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay City. May mga investigador na ng PNP-CIDG, ahente ng PNP Anti-Cybercrime Group at mga taga-Securities and Exchange Commission o SEC. Hindi na ho kailangan pumunta sa pulis. Dito, sama-sama na kami. Para ho mas madali ho yung pagpapile natin ng kaso, hindi na ho gagastos itong mga complainants natin sa pagpapile nila ng kaso. Mahigit 13,000 reklamo na ang nakuha ng PAOK nitong Abril at Mayo. May 100 complainant naman ang nagbigay ng sworn statements sa harap ng PNP-CIDG para magsampa ng reklamo sa violators. Bottom line is, we need to file an airtight case. Kung tutuusin, dapat rehistrado sa SEC ang mga online lending apps para ma-download ito mula sa mga App Store. Pero aminadong SEC, nalulusutan sila. Payo nila, itawag o i-email sa kanila ang mga abusadong online lending apps para ma-block sa mga App Store. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.